Kaugnay ng electoral protest ni dating Senador Bongbong Marcos, mga kapanayam natin sa linya ng telepono si Attorney Romulo Macalintal, abogado ni Vice President Leni Robredo. Magandang umaga sa inyo, Attorney Macalintal. Ay, magandang umaga, Howie, Cara, at sa inyo mga pakinig. Okay, ibinasura ng Korte Suprema yung inyong appeal, no? Aapela rin ba kayo dito sa decision ng Supreme Court? Well, magpapile kami ng motion for reconsideration. Nais ko na liwanagin na yung dininay ng Korte Suprema, yung aming request lang for hearing. Wala namang ibang decision yan, hindi sinasabi niya na may ebidensya na si Marcos. Kasi nung maghain ng petition si Marcos, sinabi namin sa Korte Suprema na base sa aligasyon, pwede mo nang i-dismiss. Pwede niya na pong i-dismiss yan, wala namang kasing pasihan. Sabi naman ng Korte Suprema, hindi. Payagan na lang natin maghain ng ebidensya. So, wala pang nakikitang anumang ebidensya. So, ang proseso niyan ay pagbibigyan si Marcos na i-identify mo ngayon alin ang mga probinsya na nais mo makapagkalap ka ng mga ebidensya mo. Sa madaling salita, tuloy pa rin itong electoral protest case na final ni Bongbong Marcos. Kasi just to refresh everyone's memory, yung inyong motion was to junk or to cancel out this whole protest case. Yes, kasi ang aming basehan dyan, yung allegation ni Marcos dyan, ay katulad din ng mga allegation sa ibang mga election protest sa mga local government units, protest ng mayor o governor, na kung saan kapag kaganyan ng mga allegation ay dinidismiss yan ng mga regional trial courts at sinusustain ng Korte Suprema. So sabi namin ay sa mga local government units, bakit na dismiss ang ganyang uri ng allegation? Bakit ito ay hindi? So, kaya lang hiningi namin na sana same jurisprudence should be applied in the case of Mr. Marcos. Okay, ano ngayon ang ano yung timeline ninyo rito? Because sometime last year, sinasabi nyo na sa dami ng mga dokumento, sa napakaraming detalye nitong kasong ito, ay talagang magiging napakahaba itong kaso. Tama ka dyan, yan lamang sa ngayon. Ang mangyayari dyan kapag halimbawa na hindi na pagbigyan yung aming motion for reconsideration, magkakaroon pa yan ng pre-trial conference, mag-uusap-usap muna yung mga partido kung kailan sila maghahain ng kanilang mga ebidensya, pag-uusapan muna kung ilan ang mga ballot boxes na kukunin, ano mga dates ng hearing. So matagal pa yan, yung pagkuha lamang ng mga ballot boxes, it will take about 6 months. Pagkatapos yung examination pa ng mga dokumento, matagal din yan. So kung mga 2 years ay aabutin yan, bago yan magkaroon ng kaganapan. Kaya napakatagal pa ng proseso yan. At hindi yung mga nakikinig sa atin. So at least 2 years, no? Tapos na. Mga at least 2 years ay magkakaroon ng linaw kung talagang may pasihan ang nasabing protesta ni Mr. Marcos. Kasi nung nakaraang Disyembre, nung nag-resign si Vice President Robredo sa HUDCC, sa gabinete, sinabi rin niya na may warning daw na may plano na nakawin daw to steal the Vice Presidency. So hindi to imminent pala, no? May sinasabi niya at least 2 years. Hindi tunay yung mga sinasabing to steal o walang basihan yun. Ako naman, kasi pag sinabing to steal the Vice Presidency, para pag kinu-question natin na yung integrity ng Korte Suprema, I still believe na ang Korte Suprema natin will be very, very impartial and fair in deciding this case. Katunayan nga, lahat ng partido ay pinagbibigyan nila, na pagbigyan kami silang instances, si Mr. Marcos na pagbigyan din sa ganitong issue. So there are so many things na talagang magpapakita ng Korte Suprema na ginagawa nila lahat ng magagawa para maging maayos ang proseso. So, okay, so maghahain pa ng motion for reconsideration. Okay. Basically, you are expecting a fair process dito, no? Because last year, nung pumanig sa pamilya Marcos doon sa burial issue, na heroes burial issue, nagkaroon ng mas mataas na skepticism, tungkol dito naman sa kaso ng Bongbong Marcos versus Vice President Leni Robredo. Oo. Ako naman ay naniniwala na hindi dapat iugnay yan doon, kasi napakalayo noong issue doon sa burial at napakalayo noong issue tungkol dito sa wika nga election protest, because this election protest, it involves the will of the people. Yung kay Marcos na personal yung kila Marcos at sa taong bayan.
Okay, sa kanyang electoral protest, no, ang daming issues na nabanggit nitong kampo ni Bongbong Marcos, no, kasama dito sa mga issues itong alleged pre-shading of ballots, may massive vote buying daw, script change in a transparency server, preloaded digital cards, misreading of ballots, malfunctioning VCM, abnormally high unaccounted votes, undervotes. Sa pagsagot lang nito at saka yung mga palitan ng mga statement ng mga abogado, yun nga, medyo mukhang mahabang proseso. No? Pero gusto ko lang balikan itong massive vote buying. No? Kung talagang napaka-massive yung vote buying, then many people should know about this. No? Pati mga botante, dapat alam din nila to. No? Yun ang massive vote buying, sinasabi lang, marami na bilihan ng boto. Pero yung nga sinasabi namin sa Korte Suprema, marami mga alegasyon si Mr. Marcos na alleged anomaly, but then not a single allegation points to Ms. Robredo as the one responsible. Wala namang sinasabi doon na siya ang nag-vote buying, wala sinasabi doon siya ay nanakot, wala sinasabi doon na tinakot niya yung mga taong bayan. So paano maiko-connect yung alleged anomalies kay Robredo para maapektuhan yung kanyang pagkakapanalo? Okay. That's the point that we are saying to the Supreme Court. Yes. Attorney, so in other words, kahit naganap nga itong mga sinasabi ng kampo ni Bongbong Marcos, if it cannot be proven that si Vice President Leni Robredo mismo ang may pakana o may kinalaman dito sa mga naganap na supposed electoral cheating, hindi sila mananalo. Kaya para sa yan ang depensa nyo? Yan ang depensa ko. At saka isa pa, kapag inanal mo lahat yung mga botong yan, di dapat lahat ng nanalo ma-question. Lahat ng yung involved dyan sila ang managot. Ay kung hindi kay Ms. Robredo yan, sino yung mga nag-benefit yan? Sino yung iba pa na mga nag-benefit? Mga sinasabi mga vote buying. Kasi very general. Kaya nga sinasabi namin sa Court, very general statement. It's a very broad, scattershot allegations na it does not comply with the detailed specifications na sinasabi ng ating rules. Kasi maliwanag sa rules na you must be very, very specific. Kailan nagawa, sinong gumawa, sino nag-benefit. So dito, sino bang gumawa niyan? Ay sinasabi na, kaya nga po maghahain kami ng, kaya nga gusto namin magkaroon ng revision. Sabi namin, then you are fishing for evidence. Hindi po pwede sa trial na you fish for evidence. But then, ang sabi ng Korte Suprema, hindi, tingnan muna natin kung ano talaga ang kanyang ebidensya. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Romulo Macalintal, abogado ni Vice President Leni Robredo. Na maging bahagi ng iyong palatuntunan. Salamat, salamat. Salamat, Attorney. Sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ni dating Senador Bongbong Marcos. Hanggang ngayon ay inaalam pa rin daw nila kung kaya nilang magpaunlak sa amin ng panayam.